Hoy, kalma, kalma, kalma! Hoy, kalma! Meron kasing isang nagmamaktol, mga minamahal. May nagtantrums! Kumalma ka! Nagtantrums, mga minamahal. Hoy, kalma! Hindi, ito mga minamahal. Anyway, good morning po sa inyong lahat. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po guys, yes, finally, nandito na ako sa aking comfort zone. So, talagang ito na yung totoong laban. Tara, lumaban na tayo. Sobrang suabe. Ito kasi yun mga minamahal. Bakit naman ganon? Ang pangit ng gising ng ating designated survivor. Oy, oo, totoo yun mga minamahal. Ibang Sara Duterte na ang nakikita natin ngayon, ha? Kakaibang Inday na po ang nakikita natin ngayon, mga minamahal. Kung dati impacto, ngayon demonyo. Kung dati impacto, ngayon guys, demonyo na. Hindi kasi ganito mga minamahal. Nagtantrums po si Inday. Eh, lahat binanatan eh. Yung camera, yung flood control, yung PhilHealth, pati na din si PBBM, binanatan. Kala mo naman ang linis-linis nung panahon nila eh, no? Kala mo naman, kay galing-galing nila nung panahon nila na makabanat, kala mo naman, kay linis-linis, kay galing-galing. Ako guys, yung punto ko dito, wala naman masama eh. Syempre, kung si Lenny nga noon, binabanatan din itong si Duterte, di ba? Eh, wala din naman problema kung banatan ni Sara itong si PBBM. Free will, may freedom siya, di ba? Nasa demokrasya tayong bansa. Kaso ang problema dito, mga minamahal, ganito. Okay lang sana na bumanat ka sa ating Pangulo kung pati sana sa West Philippine Sea maingay ka. Kung pati sa AJK sana, maingay ka. Kung pati sa Pogo, maingay ka. Walang problema kung bumatikos ka ng bumatikos as long as meron kang pakialam sa mga mahalagang usapin. Eh kaso kung yung bumabanat ka lang naman dahil tinanggalan ka ng security. Bumabanat ka lang naman dahil naispatan ka na habang tayo ay binabagyo, umalis ka ng bansa. Kumbaga natanggalan ka ng seguridad, yan yung banat mo, di ba? Abay, parang ang late ng bagay. Yun lang, magmamaktol ka? Di ba? Kakauwi mo pa lang galing Pilipinas? Ay, kung ang tawag dito sa atin guys, sa amin, aringit. Ba't ka aringit? Pahingit-hingit ka, kumbaga siya yung tipo ng bata na hindi siya pinaglaro ng magulang, hindi. Naglaro siya sa labas, tapos nung napagod, sa kanyang magulang iiyak-iyak. 'Di ba? Ganyan ba yung gusto niyong maging presidente? Isip bata? Ay, Diyos ko po. Anyway, ito, panoodin niyo to mga minamahal. Bumanat eh. Ito, panoodin ninyo. Ito ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa isang Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang Marcos administration, kaugnay ng anyay kawalan ito ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa isang expert, Ay, kawalan ng aksyon sa iba't ibang issue? Ay, di porket binan yung Pogo? Di porket na amoy na yung ICC? Kaya ka na ngayon nagbabawi, nagmamaktol ka? Ay, na-jud something sa iya brain. Kaloka? sa politika, senyales na raw ito na pumuposisyon ng bise bilang boses ng oposisyon. Nasa frontline balitang yan, Ria Fernandez. Sa 3 pahinang mensahe, idinaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pasasalamat sa 6 na tribong Muslim mula sa Davao City na nagboluntaryong proteksyonan ng bise at ang kanyang pamilya. Kasunod yan ang pagtanggal ng PNP sa 75 police security personnel ni VP Sara.
Nauna nang iginiit ng PNP at AFP na walang banta sa buhay ng bise. At sapat pa rin Actually guys, para sa akin yung pagbanat niya ngayon, ako lang yung tatanungin yung pagbanat niya ngayon, may relation to doon sa pag-alis niya ng bansa habang binabagyo tayo. Parang cover up. Pansin nyo, parang gusto niyang pagtakpan yung kanyang issue. Cover up nga. Kina-cover up niya yung issue niya na kung saan, 'di ba, habang binabagyo tayo, nandoon siya nanood ng concert. Kaya nga naghihingi siya ng security kahit ngayong naiya binanatan niya, 'di ba? Kasi parang nawalan daw siya ng security kasi private daw na yun, tapos may nag-video ganyan. Malamang public servant ka, sikat ka, 'di ba? So, good man yan or hindi, sikat ka, malamang may magbibideo sa'yo dyan. Di sana, hindi ka na lang tumakbo bilang vice-presidente. Diba? Cover up lang yan, guys. Kasi lalo pat yung issue niya, syempre, sino ba naman ang gugustuhin? Vice-presidente ka ng bansa Pilipinas, habang binabagyo tayo, umalis ka. Sino matutuwa nun sa'yo? Diba, madaming kababayang Pilipino natin ang nagalit. So, ngayon, ang ginagawa niya, naggagalit-galitan din siya. O, aringit nga. O, sa Bisaya, aringit, diba? Naghihingit-hingit, nagmamaktol. Alurong. nang nasa 400 personnel na nakabantay pa rin sa kanya. Sa inilabas na mensahe ni VP Sara, derechahan na niyang pinatikos ang Administrasyong Marcos kaugnay sa anyay kawalan ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa bise, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Pero ang Pilipinas... Malinis na pamahalaan, how about 51 billion? Diba? 125 million confidential funds. Diba? Yung sa plunder na ikinaso ni Sentry sa ama mo, malinis ba yun na pamahalaan? Ay, ang galing mo magbatikos, pero yung tingnan mo muna yung sa inyo. 'Di ba? Bago ka mamuna ng muta ng iba, tingnan mo muna yung muta mo. Kaloko. daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Dapat din daw mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yun nga lang, ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayo flood control master plan. Pwede na rin ang BC ang PhilHealth na kukunan pa ng pondo para magamit sa mga bagay na walaan niyang kinalaman sa kalusugan ng tao. Kamustahin natin yung pagiging Department of Education Secretary mo, yung ghost student. Saan napunta yung pera ng mga estudyante? 'Di ba? Yung confidential funds mo, saan mo ginamit 'yon? Confidential ba guys yung tree planting? Nako, yan nga sinasabi ko, bago ka sana mamuna ng muta ng iba, tanggalin mo muna yung muta mo sa sarili mo. Kasi ngayon, ang lumalabas, nagiging desperado ka. Oh, eto. Ang kamera, binatikos ni VP Sara. Sabi niya, mayroong mga kinatawan na imbes na magpasa ng makabagong batas, ay nagpupumilit pang sumausaw sa issue ng iba. Yes, binabanggit niya yung kamera kasi humingi ito ng 2 billion na pondo sa MOOE, if I'm not mistaken. Humingi siya ng 2 billion na pondo. Ngayon, binanatan mo yung kamera, alam mo na yung magiging resulta dyan. Tsaka, ang laki ng hiningi mo. Tapos, mag-expect ka na ibibigay sa'yo lahat ng yon? 2 billion, mga minamahal? Ay, kaya niya binabanatan yung kamera kasi alam niya hindi siya pagbibigyan. Yun. Di ba? Din ng bise na dapat naiintindihan ng mga mambabatas ang totoong sanhi ng kakulangan ng pulis kung ibabase sa populasyon. Isa raw itong kakulangang hindi masusolusyonan ngayon dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon at kakapusan sa budget. Nauna nang sinabi ni Congressman Dan Fernandez na siyang chairman ng House Committee on Public Order and Safety na sobra naman talaga ang binawas na security personnel kay VP Sara. Lalo't meron pa namang natitirang 400 sundalong nakabantay sa bise. Pino na rin ni VP Sara ang mga airport official ngayon sa Pilipinas na tikom daw ang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Hindi man lang tikom ang bibig sa banta ng seguridad. Kamo, naispatan ka. Kaya ka nagmamaktol. Yun, naispatan ka, 'di ba? Na habang binabagyo tayo, pumunta ka ng ibang bansa para manood ng concert. Tapos ngayon na pagdating mo, nagmamaktol ka. Ang angas mo naman. Ang angas. Mag-resign ka, hoy. 'Di ba? Hindi yung dami mong kuda Wala ka nang ginawa, dami mo pang kuda. Kakarating mo pa lang, nagmamaktol ka na kaagad.
Daw nag-iimbestiga tuwing may banta gaya ng pagsasapubliko ng video footage, flight details, at iba pang masaselang impormasyon ng mga pasahero. Matatandaan kamakailan lang ay kumalat online ang litrato ni VP Sara na umalis ng bansa noong kasagsagan ng Super Bagyong Karina at Habagat. Ipinaliwanag naman ng bise na dumaan sa proseso ang pag-alis niya at matagal na itong nakaplano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas na Matagal na daw nakaplano yung pag-alis niya. So, yung bagyo, hindi naman din natin pinlano na pumunta dito, 'di ba? So, yung question dito, bayan o sarili? Pero inuna mo yung sarili mo. Kasi public servant ka, Inday. 'Di ba? Kung okay lang sana kung walang bagyo, hindi ka naman pupunahin diyan, 'di ba? Kaso may bagyo. Nung bagyo pa mismo, alam mo may paparating na bagyo, although naka-schedule yung pagpunta nyo, pero sana pinauna mo na lang yung pamilya mo at nagpaiwan ka. Yun na lang sana yung best alternative way para nang hindi ka mapuna. After ng bagyo, mga anak, mama, daddy, susunod na lang ako. Alam nyo naman yung mami nyo may responsibilidad sa Pilipinas, di ba? Pwedeng ganun eh. Kaso hindi mo naisip yun kasi bobo ka. Buwa ka ng inang shit ka. sa panghihimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affair. O, isa pa yung ICC na yan, natatakot ka. Kasi yung tatay mo, arrest order na lang yung inaantay. 'Di ba? Kaya nga guys, napapansin nyo, sobra yung pagmamaktol nila. Kasi hindi nila napatalsik si PBBM. Simula nung January, yung nilalakad nila yung hakbang ng maisog, hindi nag-succeed. Yung hakbang ng maisog nila, ang ending sa covered court na lang sila nag-rally-rally, konti pa yung dumalo. 'Di ba mga minamahal? Oh, tapos nagbabala kayo mag-people power, walang ang uma-attend sa inyo. Tapos ngayon, dito ka na lang sa pambabatikos. Ano ang angas mo? Maangas ka. Nakaloka. Partikular na raw ang pakikialam ng International Criminal Court o ICC. Hindi nangingialam yung International Criminal Court sa bansang Pilipinas dahil may jurisdiction sila nung panahon nung tayo ay miyembro pa. Pero nung panahon na hindi na po tayo miyembro, wala na talagang pakialam doon ang ICC. Pero meron silang pakialam nung panahon nung tayo ay miyembro pa at hindi naman tayo umalis sa Interpol, 'di ba? So, meron po tayong responsibilidad dito sa Interpol. Ay, lawyer to pero walang bobo. Kakainis. Ang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ang pag-aresto sa mga drug war suspect kung idaraan ito ng ICC sa Interpol. Wala pang pahayag ang Malacanang, Kamara at PhilHealth sa mga birada ng bise. Ayon sa isang political analyst, isa lang ang pinapahiwatig ng mga bagong birada ni VP Sara laban sa pamahalaan. She really is trying to position herself as the voice of the opposition, advocating for systemic reform. Ninakaw nyo na nga yung PDP kay Coco Pimentel, pati ba naman yung opposition, nanakawin nyo pa sa mga kakamping? Hoy, mga kakamping, papayag ba kayo nun? Yung branding ng opposition, nanakawin ni Inday? Koko sa inyo yan, hindi ako papayag, ganun. Kayo yung legit na opposition ngayon, naangkinin nila. Nako, kayo yung magnanakaw. Diba? Kaloka? I think this also serves to challenge yung legitimacy and effectiveness of the current leadership. Hindi rin daw maiiwasang isiping may kaugnayan ito sa nalalapit na 2025 elections. I think this is a part of the political strategizing and messaging of the Vice President. Nagbabalita mula sa frontline, I think yung yan na nga, para sa akin pwede itong another strategy or taktika. Kasi guys, itong ginagawa ni Sara Duterte, ang napansin ko, parang cover up lang to sa issue niya. Oo, cover up sa issue niya, tapos syempre babanat din siya kasi 'di ba nagsalita nga yung DOJ na hindi nila pipigilan na mag-imbestiga ang ICC. Pero sinabi din naman ng DOJ na hindi sila mangingialam, 'di ba? O ano minamaktol nyo? Natatakot sila sa sarili nilang mga multo. Yan kasi gawa-gawa kayo ng kasalanan tapos ngayon na sinisingil kayo tong galit na galit, gustong manakit. Ay, utak nyo may ubo. Yan po guys. Talagang iba na po yung Vice President natin ngayon, no? Kung dati impacto, ngayon demonyo. Talagang mas pina-improve from version 1 to version 2.0.
Diba? Ngayon, nafe-feel mo na si Leni Robredo. Actually, guys, yung sa security, ha, si Leni nga hindi nag-react eh. O, konti lang yung security niya, hindi nag-react. Tapos nakisama pa siya sa administrasyon ni Duterte, binigyan ng kakarampot na budget, nagreklamo ba yan? Di ba hindi? Kung saan lang umabot yung pera niya, hanggang doon lang din naman yung expand ng pagtulong ni Leni. Minsan nga, kumukupit pa yun si Leni Robredo sa sarili niyang bulsa eh. Oo, sarili niyang bulsa ang ginagamit niya sa pagtulong kung minsan. Diba? Ito, tumutulong ba to gamit ang sariling bulsa? O, kaloka kayo. Buti pa si Leni. Alam niyo, hindi ko gusto si Leni. Oo, kasi hindi ko naman niyang binoto. Wala naman akong pakalam dyan kay Leni Robredo. Pero, kung ikukumpara natin si Leni kay Sara, naku, ang layo. Ang layo. Yung isa para sa Pilipino, yung isa para sa pera, putang ina. Ha? O, tapos ngayon, I think sila din yan, guys, yung nagpapalakad ng mga tawag dito, ng yung kay Buni, kay Harry Roque, sila din yan, yung behind the, yung behind the scenes, sila din yan, Diyos ko po. Diba? Kasi gusto nilang sirain si PBBM, yun lang yun. Diba? So anyway, yun lamang po guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yan, kakabalik ko pa lang kasi mga minamahal. Kakabalik ko pa lang galing sa sa Manila. So, tawag dito. Wala kasi ako sa aking comfort zone. Syempre, 'di ba, iba talaga pag nasa sariling studio mo ka. So, pagpasensyahan nyo na at medyo natagalan tayo, almost 3 days. Pero ito na, tuloy-tuloy ang laban para sa Pilipino.